Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, beautiful Brooks Point. Isang mainit at pinagpalang umaga po ng araw ng Sabado sa inyong lahat na ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating programa, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasa bayang napapakinggan sa 104.5 Radyo natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ngayon din po ito ay napapanood sa Municipal Information Page. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-6 na po sa buwan ng Abril, taong 2034. Tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan, kaya narito na po ang ating mga tagapaghatid balita mula sa Sacred Heart of Jesus High School intern. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-6 sa buwan ng Abril, taong 2024. Kami po sina Adrian Buquenquito, Jessamine Agapito, Prince Carl Gonzalez, At ako naman po, si Brian May Gonzalez, mula sa Sacred Heart of Jesus High School. at kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Sacred Heart of Jesus High School, Secretian Intern News Team. sunod-sunod na groundbreaking at turnover ceremonies ng mga proyekto ng pamahalaang lokal sa loob ng 2 linggo, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Mayor Benedito at kaniyang may bahay na kasiya sa pagtatapos ng Indigenous Cultural Heritage Program sa Barangay Arbungos. Pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan sa bayan ng Brooks Point isinagawa sa 2 barangay. Pugay Tagumpay, pagtatapos ng 4-piece beneficiaries, pinangunahan ni Mayor Benedito at DSWD. Lokal na pamahalaan ng Brooks Point, patuloy pa rin sa pamamahagi ng Livelihood Assistance sa ilalim ng LAP o Livelihood Assistance Program sa mamamayan ng Brooks Point. Pagbisita ni Senator Amy Marcos, nagdala ng assistance to individual in crisis situation, AX sa mga mamamayan ng Brooks Point, at mga laruan at nutriband para sa mga bata ng poblasyon distrito. First quarter nationwide simultaneous earthquake drill na tagumpay na isinagawa ng mga kawani ng pamahalaang lokal sa pangunguna ng MDRRMO. Magbabalik ang Secretian's Interns News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Ikalabing-anim na taon ng Pista Eve ang kanyugang masayang hignaos sa bayan ng Brooks Point. Para sa detalye, narito si Secretian Intern News Reporter Prince Carl Gonzalez. Balitang Bayan. Punong-puno ng saya at mga aktibidades ang ikalabing-anim na Piestae, ang Kanyugan. Nagsimula ang pagdiriwang sa patok na 3rd Mayor's Cup Open Basketball Tournament. Sa loob ng 10 gabi ay nagtagisan ng galing ang 7 koponan kasama ang mga imports na talaga namang nagpatili at dahilan na malakas na hiyawan ng mga manonood. March 18, 2024, Lunes ng gabi, ay sinigawa ang soft opening ng Food Expo sa harap ng lumang munisipyo. May iba't ibang food stall na nagsuserve ng masasarap na pagkain at inumin, tiyak na mabubusog hindi lamang ang mga mata kundi maging ang mga tiyan na mayroon pang acoustic band na pinangungunahan ng Municipal Planning and Development Office. Martes, March 19, 2024, nagsagawa ng prosesyon ang Simbahang Katoliko bilang pagpupugay ang pagdiriwang ng fiesta ng St. Joseph Parish Church na matapos ang misa ay nagkaroon din ng feast sa Sacred Heart of Jesus High School ground. Ika-20 na Marso, Merkules, formal nang binuksan ang ika-16 na selebrasyon ng Pistae, ang Kanyugan, na may temang
tunay na makulay ang bayang sagana sa puno ng buhay na ginanap sa Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ang opening program ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., mga ulong tagapanguna ng mga tanggapan sa Executive Department, Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano, mga sangguniang bayan members kasama si Board Member Al Iba. Kasabay sa pagbubukas ng kapistahan sa bayan ay formal ng pagbukas sa publiko ng Food Expo kung saan matatagpuan ang iba't ibang masasarap na pagkain at inumin. Iniharap rin sa publiko ang 15 kandidata na naglalaban-laban para sa mutya ng Brooks Point 2024. Inilatag din ang iba't ibang masasarap na pagkain na gawa sa niyog para sa kompetisyon sa Coco Culinary na nilahukan ng mga mag-aaral sa iba't ibang mga paaralan at pribadong sektor sa pangunguna ng Municipal Economy, Enterprise and Development Office. Binigyan diin ni Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano na ang industriya ng pagniniyog ay nag-iimbita sa mga investor sa bayan at hindi nakakasira ng kabundukan at likas yaman, kaya naman hinihimok ni Vice Mayor Feliciano na pag-ibayuhin pa ang pagtatanim at pangangalaga ng niyog sa katataas ng antas ng buhay. March 21, Huwebes, maaga pa lang ay nagkaroon ng iba't ibang masasayang sports activities gaya ng fun run, coconut relay, search for beautiful Carabao, karera ng kalabaw at sa hapon naman ay mayroong basketball shootout at cycling race. Ayon naman kay Mayor Benedito, ang pagniniyog ay pangunahing ikabubuhay ng mga taga Brooks Point dahil ang bayan ay may pinakamalaking land area na may tanim na mga niyog. Patuloy niyang binigyan diin na panalagaan dahil malaking porsyento ng kinabubuhayan ng mga kababayan natin ay nanggagaling dito. Dagdag niya pa na laging magkaisa upang ang kaunlaran ay ating matamasa ng bawat isa. Nagpapasalamat din si Mayor Benedito sa pagpapagal ng mga kawani ng pamahalaan lalo na ang Municipal Tourism Office sa pangunguna ni MTO Arlene Piramide sa paghahanda ng pistae ang Kanyugan upang mapaganda at mapasaya ang bayan. Nagkaroon ng Coco Culinary na nilahukan ng mga mag-aaral o student category at mayroong ding professional category. Habang nagsasagawa ng Coco Culinary ay masaya namang naglalaro ang magsasaka at mga Farmers Association ng bayan sa Coco Olympics na pinangunahan ng Office of the Municipal Agriculturist. Samantala, masayang idinaos ang Grand Festival and Civic Parade ng Pistae ang Kanyugan. Kasunod ang pagtatapos ng programa at mga activities ng pagdiriwang noong ika-22 ng Marso na iginanap pa rin sa Octagon Plaza. Pinangunahan pa rin ni Mayor Cesario R. Benedito ang programa kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, department heads at mga barangay captains kung saan naging panauhing pandangal si Senator Amy Marcos kasabay ng paghatid ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nagkaroon ng mga parada ng mga drum and lyre corps mula sa iba't ibang paaralan sa Brooks Point kasabay ng pagandahan ng 16 na kalahok sa karo competition na nagmula sa iba't ibang barangay ng Brooks Point kasama ang mga opisyales sa 18 barangay, mga kawani ng lokal sa pamahalaan ng Brooks Point, men and women in uniform, mga samahan fraternities, Palawan State University, at Department of Education. Malugod namang binati ni Mayor Benedito si Senator Marcos kasabay ang pasasalamat niya sa pagdadala ng AICS sa Brooks Point na tunay namang makakatulong sa mga kababayang lubos na nangangailangan. Natutuwa si Senator Marcos sa mainit na pagtanggap ng mga taga Brooks Point at aniya tunay ngang agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga taga Brooks Point. Kaugnay pa rin ng mga naturang pagdiriwang ay itinanghal namang kampyon sa karo competition ang Vegetable Association ng Aribungos. Pumangalawa ang Pangubilyan CVHW Association at ikatlo ang Ipilan Guardians. Lubos naman ang pasasalamat ng Punong Bayan Mayor Cesario R. Benedito at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano sa mga nagpagal na mga tanggapan sa pangunguna ng Municipal Tourism Office upang maidaos na masaya, maayos at ligtas ang ika-16 na Pistae ang Kanyugan. Prince Carl Gonzalez, Circadians Intern, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Prince. Samantala, sunod-sunod na groundbreaking at turnover ceremonies ng mga proyekto ng pamahalaang lokal sa loob ng 2 linggo. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa ulat ni Circadians Intern News Reporter Brian May Gonzalez. Balitang Bayan. Sa loob ng 2 linggong
Sunod-sunod na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benitido Jr. ang mga groundbreaking ceremonies para sa mga sisimulang proyekto at turnover ceremonies naman para sa mga natapos na proyekto sa iba't ibang barangay at paaralan ng bayan ng Brooks Point. Masayang tinanggap ng pamunuan ng Barangay Pangubilyan sa pangunguna ni Kapitan Violeta B. De la Cruz ang bagong gawang health station sa Sitio Lada noong araw ng Martes, March 26, 2024. Kasunod nito ang groundbreaking ceremonies ng multipurpose building sa Sitio Tabud, Barangay Sarasa at Barangay Imuldod. Lubos namang nagpapasalamat sina Kapitan Violeta de la Cruz, Kapitan Erlito Paalan, Kapitan Eligio Oblian para sa mga proyektong handog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Sa pagpapatuloy ng serbisyo may puso ni Mayor Benedito bilang bahagi ng pagpapalakas ng sektor ng edukasyon sa bayan ng Brooks Point. Nagkaroon din ng mga groundbreaking ceremonies para sa school stage project sa Paratungon East Elementary School at sa Mariñana National High School. Nagpahayag naman ng lubos na pasasalamat ang mga prinsipal ng dalawang paaralan na sina Ma'am Villa Manungay at Sir J. Asturias para sa pagsuporta sa edukasyon sa pamamagitan ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ayon kay Mayor Benedito, buong-buo ang kanyang suporta sa lahat ng mga barangay at sektor ng edukasyon lalo na sa pagpapatibay at pagsasaayos ng mga pasilidad upang maibigay ang pinakamainam na serbisyo para sa mga mamamayan. Dagdag pa niya na makakaasa na bukas ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng lideratong Benedito Feliciano ay laging bukas upang tugunan ang pangangailangan ng nasasakupan nito. Ryan May Gonzalez, Secredians, Internews Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Freyan. Balitang pangkatutubo naman po tayo. Mayor Benedito at kanyang may bahay nakisaya sa pagtatapos ng Indigenous Cultural Program sa Barangay Aribungos. Sa ulat ni Secredian Internews Reporter, Adrian P. Bukingkito. Balitang Bayan. 2024, nakisaya si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang kaniyang may bahay na si Ginang Len Benedito sa isinagawang graduation ceremony ng Indigenous Cultural Heritage Program. Lesson 1 para sa mga kabataang katutubo sa Kilang Banwa, Sitio Kapangyan, Barangay Aribungos, Brooks Point, Palawan. Mayroong 75 na kabataan na kabilang sa BIC, AMM areas ang sumailalim sa pagsasanay ng mga tradisyonal na gawaing katutubo tulad ng pagtugtog ng instrument o basal, mga tamang galaw ng sayaw na tarik, pagluluto ng pagkain katutubo tulad ng purad, melmel, apit-apit at sinloy, paggawa ng handicraft o nigo at marami pang iba. Ang nasabing pagsasanay ay inisyatibo ng Teber Forest Product Exchange Program kasama ang Conservation International na nagsimula noong buwan ng Oktubre 2023 at natapos ito ngayong Marso 24, 2024. Isinagawa ang pagsasanay tuwing Sabado at Linggo upang hindi maapektuhan ang kanilang pag-aaral sa formal school. Masaya si Mayor Benedito sa ganitong programa na magiging daan upang mapanatili ang kultura ng mga katutubo. At patuloy na hinimok ni Mayor Benedito ang mga kabataan na angkinin at pagyamanin ang kaalamang natutunan mula sa pagsasanay at huwag magsawang mangarap sa samahan at sipag at yaga upang makamit ito. Dagdag pa ni Mayor Benedito na pagtungtong ng mga kabataan sa senior high school at kolehiyo ay mayroong programa ang lokal na pamahalaan ng Scholar ng Bayan at educational assistance na makatulong sa mga mag-aaral. Makipag-ugnayan lamang sa tanggapan ng Office of the Community Affairs and Development na binangunahan ni Ireneo Maestre Campo dahil hangad ng Administrasyong Benedito Feliciano na pagdating sa sektor ng edukasyon at mga katutubo ay buong-buo ang kanilang suporta. Adrian P. Bukingkito, Secredians Intern, News Reporter nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Adrian, sa pagpapatuloy ng ating balita. Pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan sa bayan ng Brooks Point isinagawa sa dalawang barangay. Narito ang ulat ng Secredians Interns News Reporter Jessa May Agapito. Balitang Bayan. Tuwing buwan ng Marso, pinagdiriwang ang Women's Month celebration ng may temang Lipunang Pata sa Bagong Pilipinas. Kakayahan ng kababaihan, patunayan. At sa taong ito, nagsama-sama ang mga kababaihan ng South Cluster sa cover gym ng Barangay Sarasa at ang North Cluster naman ay sa Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Municipal Social Welfare and Development Officer Reynaldo G. Bacosa ang programa kasama ang iba't ibang asosasyon,
ng mga kababaihan gaya ng Brooks Point Overseas Filipino Workers, BPOFW, organization at daycare teachers mula sa South Cluster Barangays ng Brooks Point, PSSG Marifeti Flores, WCPD Investigator, at mga kapulisan at Barangay Council ng Barangay Sarasa sa pamumuno ni Kapitan Erlito C. Paalat. Nakiisa naman sa pagdiriwang sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Sanggunian Bayan members at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Binigyan diin ni Konsehal Sarah Jane C. Abon sa kanyang mensahe ang pagpapahalaga sa mga kababaihan na may malaking ambag sa lipunan at pinaalala niya na mas higit na maging maganda ang kalooban kaysa panlabas ng anyo ng isang babae. Sumaludo naman sina Konsehal Kulili at Konsehal Lagada sa mga kakayahan ng mga kababaihan at nararapat na bigyan ng mataas sa pagtingin dahil sa hindi matatawarang kasipagan upang magampanan ang kanilang tungkulin sa loob at labas ng tahanan. Pinatunayan naman ni Vice Mayor Attorney Feliciano ang pagiging mapagmahal at kalinga ng mga kababaihan dahil sa mga sitwasyon na kapag ang mga mahal sa buhay o abayan ng Brooks Point na ang pinag-uusapan ay lumalabas na umano ang tapang ng mga kababaihan. Pinaalalahanan din ni Vice Mayor Feliciano na huwag hahayaang saktan at abusuhin ang mga kababaihan. Libre umano ang kanyang serbisyo bilang abogado sa pagtatanggol sa mga kababaihan upang patuloy na makatanggap ng pantay na respeto at pagmamahal. Samantala, noong ika-19 ng Marso, taong kasulukuyan ay isinagawa naman ang pagdiriwang ng Women's Month North Cluster sa covered court ng Barangay Ipilan na dinaluhan din ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Sangguniang Bayan members, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Punong Barangay Nadsmil Basil, MSWDO Reynaldo Bacosa, at iba pang kawani ng pamalaang lokal at barangay. Nagpasalamat naman si Kapitan Basil dahil sa Barangay Ipilan na piling ganapin ang Women's Month celebration ng North Cluster ng Brooks Point dahil minsan lang ito sa isang taon na maipagdiwang kaya mapalad ang barangay. Saludo si Mayor Benedito sa mga kababaihan ng Brooks Point dahil sa napakahalagang tungkulin na kanilang ginagampanan hindi lamang sa loob ng tahanan, kundi pati na rin sa lipunan. Dagdag pa ng punong bayan na ang ating mga kababaihan ay dapat na ituring inspirasyon dahil malaki ang bahagi nito sa tagumpay ng mga kalalakihan at bayan. Isinagawa ang dalawang magkahiwalay na pagdiriwang ng Women's Month upang mas makadaupang palad ang mga kababaihan sa nasasakupan ng Brooks Point. Jessamay Agapito, si Crayjans Intern, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jessa. Samantala, sa ating Pugay Tagumpay, pagtatapos ng mga 4-piece beneficiary, pinangunahan ni Mayor Benedito at DSWD. Balitang hatid sa atin ni Cicada News, Prince Carl Gonzalez. Balitang Bayan. Matagumpay na naidaos ang pagtatapos ng 40 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps noong araw ng Lunes, Marso 25, 2024 sa Brooks Point Convention Center. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Konsehal Sarah Jane Crispo Abon, MSWDO Reynaldo Bacosa at MAO Robilin Seriaco ng mga nagsipagtapos na mga beneficiaryo ng 4Ps sa loob na humigit kumulang 11 years kung saan sila ay nakapagtapos na rin ang kanilang mga anak sa kolehiyo. Natutuwa si Mayor Benedito na malaki ang naging bahagi ng programang 4Ps sa bawat pamilya sa loob ng mahabang panahon. Binigyang diin din ni Mayor Benedito na ang pamahalaang lokal ng Brooks Point sa ilalim ng liderato ng Benedito Feliciano ay handang tumulong abot sa kanilang makakaya, tulad na lamang ng LAP o Livelihood Assistance Program na nagpapahiram ng kapital para sa mga nais magnegosyo. Umaasa rin si Mayor Benedito na tuloy-tuloy ang pag-angat sa buhay ng mga nagsipagtapos, lalo na at may mga anak na nakapagtapos na maaaring maging kaagapay sa buhay at kinabubuhay ng mga pamilya. Prince Carl Gonzalez, si Crayjans Intern, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Prince, at sa pagpatuloy na pagpapaunlad ng mamayan ng Brooks Point. Lokal na pamahalaan ng Brooks Point, patuloy pa rin sa pamamahagi ng livelihood assistance sa ilalim ng LAP o Livelihood Assistance Program sa mamayan ng Brooks Point. Naiulat sa atin ni Securitas Intern News Reporter, Priyan May Gonzalez. Balitang Bayan. Sa patuloy na pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga mamamayan ng Brooks Point, matagumpay na ipinahagi sa ika-10 batch ng mga beneficiaryo ng Livelihood Assistance Program o LAP noong araw ng Martes,
March 26, 2024 sa Government Center Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benitito Jr., Konsehal Sarah Jane Crispo Abot, Konsehal Richard Balien, Executive Assistant Stalwart Joseph Benedito, at Municipal Cooperative Development Officer Noemi Presto. Pamamahagi ng kapital para sa pagsisimula ng negosyo at para sa pagpapalago ng pamumuhay. Binigyan diin ni Mayor Benedito na ang perang ipinamahagi ay pahiram na walang interes mula sa pundo ng LAP, na ang tanging layunin ng programang ito ay matulungan ang mga kababayan na makapagsimula at pagpapalawak ng kanilang negosyo. Hinikayat din ni MCDO Noemi Presto na maging pagsauli ng pundong nahiram upang maipamahagi rin ito sa mga iba pang mga mamamayan nangangailangan. Freyan May Gonzalez, Secretariat's Intern, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Freyan. Samantala, Balitang Bayan pa rin. Pagbisita ni Senator Amy Marcos, nagdala ng assistance to individuals in crisis situation o AICS sa mga mamamayan ng Brooks Point at mga laruan at Nutriban para sa mga bata ng poblasyon District 2, ihahatid ni Secretariat's Intern News Reporter Jessa May Agapito para sa detalye. Balitang Bayan. Higit kumulang 1,000 individual, kabilang na ang person with disabilities o PWD, kababaihang buntis, senior citizens at mga katutubo ang tumanggap ng tig 3,000 piso na programa ng pamahalaan na Assist Individuals in Crisis Situation o AICS sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ni Senator Amy R. Marcos na ginanap noong March 23 taong kasalukuyan sa Barangay Poblasyon, District 2, Brooks Point, Palawan. Ang AICS ay programang inilaan para sa mga lubos na nangangailangang mamamayan sa alinmang dako ng Pilipinas sa pamamagitan ng tanggapan ni Senadora Marcos na kinatawan ni Provincial Coordinator Victor Simon B. P. Badagwas. Sa tulong ni Punong Bayan si Cesario R. Benedito Jr. ay matagumpay na naipamahagi ang ayuda sa mga nangangailangan kasabay ng pamimigay ng mga laruan at nutriban sa mga batang mag-aaral ng poblasyon District 2 Daycare Center. Ipinadama ang pagmamahal ng senadora sa mga pamamayan ng Brooks Point na may mensaheng kapag may problema ay may solusyon. Napaulit-ulit nitong sabayang pinabigka sa mga taga Brooks Point. Samantala, ipinahayag din ng senadora na buo ang kanyang suporta sa mga taga Palawan at sa pagdiriwang na pistay ang kanyugan. Anya, nais niya na makipagtulungan ang bawat isa upang mas maipataas pa ang exportation rate ng nyog at makayanan na ang makipagsabayan ng produksyon ng nyog mula sa Palawan, tulad sa mga karatig bansa ng Southeast Asia. Jessa May Agapito, Secretariat's Intern, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jessa. At sa ating karagdagang balita tungkol sa pagpapaigting ng kaligtasan, first quarter nationwide simultaneous earthquake drill, matagumpay na isinagawa ng mga kawani ng pamahalaang lokal sa pangunguna ng MDRMO sa ulat ni Secretariat News Intern Reporter Prince Carl Gonzalez. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa pangunguna ni OIC MDRRMO Engineer Mod Ryan R. Miranda ang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill araw ng Lunes, March 25, 2024 sa gusali ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary. Ang isinagawang earthquake drill ay tila makatotohanan na para bang nasa aktwal na sitwasyon ng mga biglaang paglindol na kung saan ay nagdulot na maraming sugatan at namatay na biktima sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council at mga ahensya mula sa Palawan Disaster Risk Reduction Management Office, Philippine Marine, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Maritime, Bureau of Jail Management and Penology, Municipal Health Office, Municipal Social Welfare and Development Office, Department of Interior and Local Government Unit at mga miyembro ng Incident Management Team o IMT. Ikinatuwa naman ni DILG, MLGOO, Coraline Atienza ang naganap na earthquake drill dahil kauna-unahan umano ito isinagawa na halos lahat ng tanggapan ng pamahalaang lokal ay nakiisa.
Matapos ang pagsasanay ay nagkaroon rin ng evaluation ng aktibidad Octagon Town Plaza na dinaluhan ng mga napiling observer mula sa iba't ibang ahensya upang mas mapalago ang mga kaalaman ng mga rescue kabilang na ang MOSAR at iba pang mga kalahok. Ayon kay Mayor Benedito, mahalagang matiyak na handa at sanay ang mga tanggapan ng bayan sa mga hindi inaasahang sitwasyon gaya ng mga sakuna, natural na kalamidad at mga aksidente at maibigay ang pinakamabuti at mainam na paglilingkod para sa mga mamamayan. Prince Carl Gonzalez, Circadians Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Prince. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Adrian P. Bukingkito. At ako naman po si Jessamy Agapito kasama sina Prince Carl Gonzalez. At Freya May Gonzales. Kami po ang Circadians na naghahatid ng Balitang Bayan bilang bahagi ng aming last immersion culminating activity mula sa Sacred Heart of Jesus High School o Circadians Intern News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po, Sacred Heart of Jesus High School News Team, sa ating mga intern. Maraming salamat sa inyo. Gayon din po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal at mga guro. Gayon din po sa kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Sa ilang sandali lamang po ay mapapakinggan na natin ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome mga kababayan sa ating Talakayang Bayan segment sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat at sa ating mga tagapakinig sa 104.5 Radyo Natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Gayon din po sa ating mga tagapanood sa Municipal Information Page. Ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At this point of time mga kababayan ay makakapanayam po natin ang ating mga masisipag na leader ng Barangay Sarasa. Pero bago yan, thanks God dahil nakabalik po tayong muli sa ating programa dahil sa mga nakalipas po na linggo ay naging busy po tayo dahil sa mga palatuntunan sa ating bayan. Gawa ng nagdiwang po tayo ng Kanyugan Pista Ikanyugan dito po sa bayan ng Briggs Point. At ngayon naman po, pag-uusapan natin muli ang mga mahahalagang bagay sa ating sa barangay. Isa po sa barangay ng bayan ng Briggs Point na talagang ipinagmamalaki din po dahil malalaman natin yan kung bakit. Hindi na natin patatagalin pa, ipapakilala ko na sa inyo ang sabi nila. Ito ay akala daw nila SK chairman o sangguniang kabataan dahil he is small but terrible. Ay, hindi ko naman sinasabing small dahil ang kapitan po ng Barangay Sarasa ay talagang napakasipag, walang iba. Ang ating gwapo, masipag na barangay ng Barangay Sarasa, walang iba, Kapitan Erlito Bacosa Paalan. Magandang umaga, Kap. Okay, magandang umaga po. Maraming salamat siyempre at nabigyan po kami ng pagkakataon na makapag-bahagi po dito sa inyong programa ng kung ano pong meron sa aming barangay. Kasama ko ang ating SK, yes. SK Reinhard. Yan, SK, isang magandang umaga sa inyo. Talagang, kung makikita natin ang personal si SK, akala mo ay isa siyang
isa sa mga iniidolong artista. O syempre, si Kapitan. Magkakapitan ka siguro SK sa sunod. Pero mong kalabanin si Kap pa. Ayan, ang ating SK Chairman Renhard Gabo Rodriguez. Good morning po. Alright. Okay, Kap, maaari niyo po ba kaming bigyan po ng konting background tungkol po sa Barangay Sarasa? Saan po ito? Mahigit kumulang ilan po ang population? At syempre, ano po ang pangunahing kabuhayan dito? Magandang umaga po sa muli. So, ang Barangay Sarasa po, dati po kasi tinawag po itong Tanyang Bubog. So, pinalitan po ito ng Barangay Sarasa sa nagkaroon po ng yung mabuting pamilya ng Sarasa. Kaya po yan siya ay napalitan na ng Barangay Sarasa. Ang pinaka tawag talaga noon is itong Tanyang Bubog. Kasi noon, puros kabubugan po ang Barangay Sarasa. So ngayon, wala na rin gaanong maraming bubog kasi halos nauubos na yung mga puno po doon natin. So may mga mabuting loob na pamilya ng Sarasa na dayuhan po at tinawag na Barangay Sarasa. Ito po ay papunta po ng south at may population po tayong halos 5,000 sobra na population po ang mga nakatira po sa Barangay Sarasa. At ang pangunahing pinagkakitaan po natin doon is gulayan at pagninyog. Sa gulayan po halos karamihan ng gulay is nandoon na rin po makikita po sa barangay po natin. Ayan po. Ayan. SK, baka po may maidagdag kayo? So ayun nga po, kagaya ng sabi ni Kap, aware din po tayo sa history ng ating barangay. No, syempre taga doon po tayo at dapat alam natin kami ni Kap na mga barangay officials kasi may mga estudyante po minsan na gusto malaman yung history ng Sarasa din. Yun din po yung mga nasasabi namin, yung mga nasabi rin po ni Kap. Ayan. Ano naman po ang ating maipagmamalaki o masasabing lakas po ng Barangay Sarasa, Kapitan? Sa ngayon po, ang may pagmamalaki po ng Barangay Sarasa, lagi pong dinadayo po yung atin pong water system doon sa Sitio Tabud. Opo. Ito po, ang water system is meron pong barangay na nasasakupan, halos 7 barangay. Diyan po nakikinabang po yung ating mga iba-ibang karatig barangay. So, ang Barangay Sarasa po ang nagsusupply ng tubig, itong water system na tinatawag. Ayun po. At saka mayroon pang gusto namin i-develop sa ngayon, itong 13 falls na sinasabi. Hindi pa po rin siya totally develop ngayon, pero bisita na po yan ng tourism para ma-develop. Nagawaan na rin po yan last year, nung panahon pa po na kagawad pa ako. Nagawaan na ng resolution. Kaya lang, siyempre, wala pa pong gaanong pundo talaga ang barangay, hindi kaya. Nailabi po namin yan sa tourism. Mayroon din po tayong itong Ocean Spring sa Tagbalugo. Yun, nasasakupan pa rin po ng Sarasa yun. So, kailangan din po i-develop yun siya ng barangay. Humingi lang din po siyempre kami ng tulong sa tourism. Siyempre sila po yung may mga malaking pondo upang mapagawa po yung proyekto po na yan. Galing. And para po sa kaalaman ninyo, talagang napakalinis po ng tubig dyan sa may water system. SK, baka may gusto kang idagdag doon. Ayun po, ang may dadagdag ko lang po dyan is yung una po yung sinasabi namin na Centennial Tree. Daw po na isa rin sa mga pinakamatatandang puno nasa Sarasa at malaki po yung puno na yun kasi centennial na nga po. At saka po meron din po kami siyempre yung naki-MJS po last year I think. Yung may mga nakuha po na mga ginto dyan sa dalampasigan ng Barangay Sarasa. At pangatlo po, syempre, yung aming mga tao na naroon, ang aming mga residente ng Barangay Sarasa. Unang-una po yung ngayong sa provincial meet, darating na provincial meet, ang school po ng Proyekto MSETIAS, sila po ang magiging representative pagdating sa volleyball tournament sa elementary level po. No? So proud na proud po kami lalo na sa Sangguniang Kabataan na yung mga kabataan na bali hindi pa naman sakop ng Sangguniang Kabataan pero magiging future kabataan ng Barangay Sarasa po. No? Sila po yung ilalaban sa provincial meet
ngayong darating na provincial meet. So kami po sa Sangguniang Kabataan, nag-support din po sa kanila. So nagbigay po kami ng net, volleyball net, and bagong volleyball, yung bola po ng volleyball. So para gagamitin nila sa kanilang training, yun po. Nakakatuwa mga kababayan dahil napaka-competitive po ng mga residente po ng Barangay Sarasa at sa ating pagkakaalam, sila rin po ang nanalo ng Carabao Beautification Champion po at saka Carabao Racing. Oh, wow, congratulations. SK and Kapitan, maliban po doon sa mga ipinagmamalaki sometimes, mayroon din po mga sabihin na nating kakulangan or mga challenges. Pwede nyo bang i-share sa amin kung ano po ang mga nakakaharap nyong challenges? Kapitan, kayo. Sa ngayon po, yung mga challenges namin na nararanasan sa ngayon, ito po yung farm to market road namin. Talagang hirap din po talaga yung aming mga residente sa pagluwas po ng kanilang produkto. May mga concrete roads na rin po kami pero hindi pa po lahat. Marami na rin po kaming request na inaantay na mai-implement. Kaya yun po, hirap rin po talaga ang mga tao namin, mga residente namin, yung pagdating sa farm to market road. Na yun, matulungan kami ng particular itong munisipyo or ng province, national, upang maging maganda po yung pagluwas ng mga residente po namin. Ayan, opo. Sa inyo naman, SK, bilang kuya po ng mga kabataan sa barangay, ano po ang mga nakaka-encounter nyong challenges? Ayun, bilang Sangguniang Kabataan po ng Barangay Sarasa. So based po sa aming profiling, dahil kami po ay nag-conduct na ng Katipunan ng Kabataan Profiling, isa po sa mga nakita ko doon na problema namin ay itong marami na po ang OSY na kabataan or yung tinatawag na out of school youth. So isa po yung challenge para sa amin kung paano po masolusyonan itong problemang ito na kinakaharap ng mga kabataan namin sa barangay. Kung ano po ba ang kakulangan or maitutulong ng Sangguniang Kabataan para sa kanila. So yun po, may mga nakahanda rin po tayong programa para doon. Isa rin po is yung maraming unemployed po na mga kabataan. So yun po, isa rin po sa kinakaharap naming mga na challenge po sa aming barangay, yung unemployed yung mga kabataan. Kahit na nakapagtapos na po, wala pa rin pong mahanap na trabaho. So isa pa po sa nakikita ko ay yung maagang pagbubuntis at maagang pag-aasawa ng aming mga kabataan. So ito po ay isang malaking problema rin po na kinakaharap namin doon, na kami sa Sangguniang Kabataan, papaano ba namin masusolusyonan ito at mape-prevent yung ganitong kasi masyado po tayong wala na pong family planning, So kami po sa Sangguniang Kabataan, marami po kaming plano na mga programa at aktibidad na nakaplan na po sa buong taong ito, nagagawin po namin na kahit papaano maging aware po yung mga kabataan at matugunan or masolusyonan po yung mga problemang ito na aming kinakaharap sa barangay. Ayan, thank you. And sa inyo naman po, Kapitan, ano po yung mga prioridad po na programa na para mas mapalago ang Barangay Sarasa? So, sa ngayon nga, sabi ko, sa aming 2 taon lang na sabi na panunungkulan namin, iwan lang kung maka-extend pa kami. Ang sabi ko nga sa aking mga council, wag lang po tayong magsasawang mag-request o humingi ng tulong maging sa national, sa province o sa munisipyo. Ano man mga hingi natin, wag po tayong magsawa sa kanila dahil yung inaano natin, yung unang-una, yung nabanggit ko kanina, yung farm to market road. Tapos itong pailaw sa mga sitios kasi sa sobrang dilim na rin pa talaga yung mga daan po natin ngayon. Ayun po. Ayan. Sa inyo naman po, SK, ano naman po ang mga priority nyo ngayon para po sa kabataan ng Barangay Sarasa? Ayun. Sa akin naman po, sa Sangguniang Kabataan, focus po tayo. Siyempre, nandyan na po yung sports at palagi naman pong sinusuportahan natin yung sports. So, maliban po doon, tutok rin po tayo sa edukasyon, kung paano po tayo makakatulong sa mga kabataan sa kanilang pag-aaral. So, ngayon po, meron po kaming mga pa-free printing, na free po sila mag-encode sa aming SK Hall. So, isa rin po pala sa mga accomplishment na rin natin ngayon is
nagkaroon po tayo ng SK Hall. So matagal na pong walang SK Hall ang ating barangay, ngunit sa pakikipagtulungan po at na-approve po, siyempre pangunguna ng aming kapitan. Talagang napakabait po at ng kanyang mga kagawad po, mga kasamahan namin sa barangay council. No? In-approve po nila yung request ko na mabigyan po kami ng building, which is yung Abwig building po doon na nakatabi lang rin po ng aming barangay hall. So laking pasasalamat ko po kasi may mapupuntahan po yung mga kabataan, lalo na mga gamit po na ilalagak namin doon, mga computer, mga printer na talagang magagamit po ng mga kabataan dahil nga po yun, connected po sa pag-aaral. So, sumunod po is yung skills enhancement po, no? So, marami po tayong activities sa buong taon na ito na magpo-focus po sa pagbibigay kaalaman sa mga kabataan. Kasi sa akin po, pinapahalagahan ko po talaga yung kaalaman. Dahil yun po hindi mananakaw ng kahit na sino man at madadala po nila sa kanilang panghabang buhay. So, focus po tayo dun sa mga seminar, mga awareness, ganyan. Or kung may mga livelihood po, yun po para sa mga OSY. Para masolusyonan po namin yung kakulangan na rin sa trabaho, para may kaalaman po sila na magagamit nila para kumita rin po. Ayan, napakaganda. And alam naman natin, Kapitan, na yung participation po, ng ating mga residente sa barangay ay napakahalaga. Kap, ano po yung mga hakbang na isinasagawa nyo po para mas magkaroon pa ng partisipasyon ang ating mga kabarangay sa mga programa po ng Barangay Saraza? So, nakaraan po, nagkaroon po kami ng tawag dito ng General Assembly meeting nung ngayong March 27. So may mga IEC po kami na inilatag po sa mga kabarangay po namin. Particular po yung itong sa ngayon po kasi lumalaga na po yung itong gumagamit po ng yung pipe na motor. So marami po kasing mga nagreklamo na mga tao, mga residente sa barangay po natin na maingay po talaga. Pero nakaraan po, nakapag-sample na rin po ako ng mga kabataan na gumagamit po noon. So, alam niyo po, gusto po nilang kunin yung itong pipe na nilagay nila dun sa motor nila. So, hindi ko po binigay yun. So, hindi lang kasi isang barangay yung kanilang ipaingayan. Sa ibang barangay meron din. Kaya sabi ko, maging ihimpulusan na kayo ng responsable kayong kabataan. So, yun naman, di na rin sila nagpumilit na kunin pa. Sabi ko nga, maging yan sa inyo, kumbaga aral yung mga nangyari sa ngayon, inano ko sa inyo, hinold ko sa inyo na pipe po ninyo. Marami po talaga, may mga kabataan po tayo, pero yun na nga, sabi ko nga, in-encourage ko sila na wag po gawin yung mga ganong gawain dahil nakakabulahaw po ito sa ating mga kabarangay. Ayan, thank you, Kap. Sa inyo naman po, SK, regarding po sa participation ng mga kabataan. Lalo na, meron tayong mga kabataan sa kabundukan. Paano nyo po ginagawa yung mga plano para magkaroon ng participation yung mga kabataan po sa Barangay Saraza? Ayun po. Patungkol naman po dyan sa partisipasyon ng mga kabataan, sinisimulan po natin yan sa mga gawain na kagaya po nakaraan last month, which is Women's Month. Sinelebrate po namin yan ng Sangguniang Kabataan through liga po sa volleyball. Nagpalaro po kami ng volleyball para po sa mga kababaihan lang. So, pinapakinggan rin po natin yung mga suggestion nila na yun po yung mga hinaing nila na gusto nilang matugunan. So, sa abot po ng aming makakaya, ginagawa naman po namin at tinutugunan po yun kung kaya po namin magawa ng solusyon. Kung hindi naman po, humingi po tayo ng tulong sa barangay or kung kaninong mga organization man po ang makakatulong doon. So, isa rin po sa mga namin na makuha yung partisipasyon ng mga kabataan ay yun pong community involvement po. So, ngayon po, may plano po kami ngayong April na umakyat po sa kabundukan sa Kelwi Village. So, may school po tayo doon. Bale, ang school natin sa Saraza Elementary ay 4 po at isang high school. So, ngayon po, focus po kami muna sa taas, which is sa ating mga katutubo.
na kahit papaano po ay maipaabot natin sa kanila yung serbisyo na dapat para sa kanila rin po, no? Na hindi lang yung nasa baba, yung madali maka-access, yung nakikinabang. So may plano po kami ngayon na donation drive po para po sa mga estudyante doon na nag-aaral. So malaking factor po yun na pagsikapan pa nila yung pag-aaral, na hindi maging sagabal yung kahirapan or dahil katutubo sila at nakatira sila sa bundok, no? Maparamdam po natin sa kanila na part sila ng gobyerno, ng lipunan, ng lalo tigit ng barangay Sarasa para po maramdaman nila. So sa tingin ko po, sa pamamagitan nun is ma-involve din po sila at makikipag-participate naman din po sila kapag ang barangay naman po or ang sangguniang kabataan ang hihingi ng tulong sa kanila. Ayan, thank you so much SK and Kapitan. Nakakatuwa dahil nakikita natin mga kababayan na talagang kapag mahal mo, although mahirap po yung isang public servant, pero pag mahal mo ang ginagawa mo ay makikita mong masaya yung paglilingkod katulad po ng ginagawa ninyo. Regarding naman po, Kapitan, pagdating sa seguridad ng ating mga kabarangay, ano po yung ginagawa nyong hakbang para mapanatili po ang seguridad ng mga kababayan natin sa Sarasa? Pagdating na po sa seguridad ng ang atin pong unang-una siyempre yung ating mga katanudan po na dyan ay aware po sila kung anong po yung mga nangyayari. Tumutulong po sila kung ano yung mga natin dyan sa barangay programa. Yan, opo. Sa inyo naman po, SK? Ayun po, connected po dito sa mga seguridad at kaayusan. Isa rin po sa mga center of participation na pinafocus ng Sangguniang Kabataan ay yung peace, building, and security na kagaya rin po na sa barangay, no? So kami po, papasok po namin dito yung mga aktibidad na anti-drugs at yung mga law awareness, yung mga batas po na may karapatang parusa kapag ganito yung behavior or attitude na pinakita ng isang tao or ng particular ng mga kabataan. So sa tingin ko po makakatulong po yun dahil makikintal po yun sa kanilang kaisipan na ay may parusa ito, baka pwede akong makulong dito or kung ano man po yung magiging parusa na sa gagawin nilang hindi maganda. So yun po, awareness po. Regarding naman, Kap, sa relationship po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point at ng barangay, pwede nyo bang isalarawan sa amin or sa ating mga tagapakinig kung paano nyo isalarawan ang partnership po between Barangay Sarasa and lokal ng pamahalaan ng bayan ng Briggs Point? Ayan po, unang-una siyempre nagpapasalamat po ako sa pamunuan po ng ating punong bayan, si Sario Benedito Jr., ang pangalawang bayan, Attorney Mary Jane Feliciano, kasama po ng Sangguniang Bayan members. Ang Barangay Sarasa po talaga is ang dami pong mga project na po ngayon na ilalagak po doon sa ating barangay. So, nandoon na po yung itong bagong building ng barangay hall. So, pagkakaalam ko siyempre lahat ng barangay meron. So, marami pa po yan na naming inilalabi sa munisipyo. Kaya siyempre pasalamat din talaga ako sa pamunuan ni Mayor John dahil sa mga request po namin, naibibigay po lahat ng mga hinaing po namin. Mayroon pa rin po doon sa Tabod, mayroon naman po itong tinatawag na stage. Nakaraan po groundbreaking lang. And then meron pa rin pong susunod na mangyayaring groundbreaking ngayong darating na April din, mga 3rd week siguro, itong covered gym ng Tamlang. So marami talagang tutulong po yung munisipyo. Kaya sobrang pasalamat po siyempre sa ating punong bayan, si Sario Benedito Jr. sa kanyang pagtugon sa lahat ng mga request po namin sa barangay. SK, sa hanay po ng kabataan and sa SK and ng lokal na pamahalaan, pwede nyo bang isalarawan sa ating mga tagapanood kung kumusta po yung relationship? Ayan po. Taos pusong nagpapasalamat din po tayo sa pamunuan ngayon ng ating bayan, lalo na sa ating mayor, si Sario Benedito Jr. No? So, napaka-supportive po ni Mayor sa ating mga aktibidad pagdating sa mga kabataan at kitang-kita naman po yun, bawat barangay ay kapag may mga paliga ay nandyan din po bumibisita ang ating mahal na mayor. So, sa partnership po is
sa partnership po kasi ay nagbe-benefit. So, both po ng ng Sangguniang Kabataan, barangay level at maakyat man po sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point ay talaga lang pong may kooperasyon po at talaga pong nakakatulong po sa aming mga kabataan, sa mga programa namin, sa mga plano namin ng mga aktibidad at proyekto. Ayan, thank you. And alam naman natin na talagang palaging may programa ang ating pamahalaan, ang lokal na pamahalaan. Paano nyo po na ilalapit ang Barangay Sarasa sa mga programa po ng LGU? Ang Barangay Sarasa po, unang-una siyempre yung mga residente po natin doon. Marami pong humingi ng ng mga tulong, financial, medical. So, maraming salamat siyempre dito sa munisipyo. Lahat po ng mga hinaing po ng mga kabarangay po natin na ibibigay naman din po. Ayan. Sa inyo naman, SK, regarding naman po sa hanay ng mga kabataan and sa mga programa po ng LGU, paano nyo po na ilalapit ang ating mga kabataan? Ayan po, no? So, patungkol naman po dyan sa kung paano namin na ilalapit yung mga programa namin sa lokal na pamahalaan ay through request po, no? So, kanina lang po sa aming session ay pumunta doon ang isang administrative assistant ng Office of the Mayor, ni Mayor po, no, na nag-request po rin tayo ng mga sports equipment at tayo po ay magpapasalamat na agad kung makakatanggap dahil ay kung mapapaunlakan po ang ating request, no? Dahil kinakailangan po talaga ng mga kabataan, lalo na ang kabataan ng Barangay Sarasa ay competitive po talaga pagdating sa mga sports at sa iba pang larangan. So, yun po, request lang po kila Mayor at sila Mayor naman po ay talagang tumutugunan po, no, sa ating mga request, lalo na sa mga sangguniang kabataan dahil hindi lang po kami ang future ng ating bayan, kami rin po ay may malaking ginagampanan sa ngayon, sa present po ng ating pamahalaan. Ayan, maraming salamat. Napaka-eksi po ng oras. Kapitan, baka may nais kayong mensahe sa ating mga tagapakinig, and sa ating mga tagapanood. Nasa inyo po ang pagkakataon. Ayan po, sa muli, siyempre, nagpapasalamat po kami ni Iske Rodriguez dahil nakapanayan po namin kayo dito sa inyong programa. Nailahad po namin yung aming mga hinaing sa aming barangay. So, baka pwede po kaming bumati. Yes, of course. Opo, yan, siyempre, pinabati ko po yung aking mga kagawad. Andyan po si Kagawad Flores, Kagawad Limbo, Kagawad Rivera, Kagawad Dalisay, Kagawad Alcosaba, Kagawad Herong, Kagawad Tanyo, at ang atin pong IPMR, kasama din po ang ating Secretary Arsaga at si Tres Francisco. At siyempre, yung mga working forces po natin sa barangay, at ang lahat po ng mga resident rin siyempre ng Barangay Sarasa. Pinabati po natin sila. Thank you, Kap. Sa inyo naman, SK, baka may mga gusto kayong sabihin sa ating mga tagapakinig. So, ayun po, maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito sa Municipal Information Office para mailahad po namin ang aming mga nagawa na or mga gagawin pa lamang na mga proyekto, aktibidad at programa sa aming barangay, lalo na sa Sangguniang Kabataan. So, message ko lang po sa aming mga kabataan na patuloy po tayo makipagtulungan sa ating mga programa dahil hindi po magiging successful ang ating mga plano kung wala po ang inyong partisipasyon. So, isang pasasalamat din po sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Kabataan Council ng Barangay Sarasa. Nandiyan po si Honorable Jessa Dalisay, Rona Ramo, Ana Tugbok, Rochelle Pongar, at sa iba pa pong naming mga SK member at sa aming SK Treasurer at SK Secretary. So, kung wala po sila, hindi rin po tayo makakausad sa ating mga plano at mga gagawin pa sa hinaharap sa Sangguniang Kabataan. Kaya, stay tuned po at makipag-participate lang po tayo.
Maraming salamat po sa ating mga masisipag na leader po, ng Barangay Sarasa, Kapitan Erlito Bacosa Paalan. And of course sa ating SK Chairman, SK Renhard Rodriguez. Thank you so much po. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating mahalaga at makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mga mahal ng panauhin ngayong araw. Tunay nga na napaka-importante po na mayroon po tayong ganitong klaseng talakayan upang nang sa ganoon ay para malaman po natin ang iba't ibang kaganapan po sa ating mga karatig barangay, of course, at sa mga proyekto po ng bawat barangay, syempre ng mga programa ng lokal na pamahalaan upang malaman po natin kung paano tayo makiisa para po sa ikauunlad ng bayan ng Brooks Point. Susunod na po ang Serbisyong Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Dadako na po tayo sa huling yuto ng ating programa, ang Serbisyong Bayan, nahatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Binabati po natin ang mga masisipag kawani ng lokal na pamahalaan. Siyempre, sa pamuno po yan ng ating mahal na mayor. At tuloy-tuloy po ang serbisyo publiko ng Community Affairs Divisions, pamagitan po pagsasagawa ng mga aktibidad para po sa scholar ng bayan ng Brooks Point. Ngayon po ay patuloy po ang basketball tournament. Sa mga detalye pa po ng programa ng ating Municipal Community Affairs ay paki-check nyo lamang po sa Municipal Information page. Gayon din po sa kanilang page sa Office of the Municipal Mayor Community Affairs. Diyan po nakapaskil kanilang na-post ang mga sunod-sunod na aktibidad ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamamagitan ng kanilang division. And magkakaloob po ng libreng operasyon para sa may mga cliff lip ang mga end plate, ang MJB Cares Foundation Incorporated. Katuwang po ang Advanced Craniofacial Project Philippines Incorporated at Western Command Armed Forces of the Philippines na gaganapin sa darating na April 13 to 16, 2024 sa Camp General Ricarte Station Hospital, Puerto Princesa City. Sila po ay nakipag-ugnayan sa ating tanggapan, mga kababayan, sa may mga gustong magpa-opera. Ito po yung may mga kapansanan sa yung sungi, pasintabi po. Ito na po yung pagkakataon para po tayo ay matulungan at maka-avail ng libreng operasyon. Pwede pong makipag-ugnayan dito sa tanggapan ng Municipal Information Office or kontakin po ang numerong 0938 433 5111. Alright? Ngayon po mga kababayan ay patuloy ang ating pag-inda ng sobrang init. Umabot na po sa 40 degrees Celsius ang init ng panahon na kung saan ay samut-sari. Sunog na po ang nararanasan ng ating bayan. Sunog ng bahay and yung iba naman po ay forest fire. Narito po ang contact number 0915-603-1375 or 0906-961-9527. Ulitin po natin, 0915-603-1375 at 0906-961-9527. Tuloy-tuloy tayo mga kababayan sa sobrang init ng panahon. Hindi lamang pala 40 degrees Celsius ang inabot po ng taas ng sukat ng init ng panahon. Umabot na ito ng 41 degrees Celsius ayon po sa forecast heat index. At
ito po ay nagdudulot ng iba't ibang sakit, mga kababayan, hindi lang sakit sa balat, ano po, heat stroke at iba pa. At maaari nyo pong gawin ang mga tips na ito. Isa po ay, sabi dito, stay indoor as much as possible. If air conditioning is not available, stay on the lowest floor out of the sunshine. Dahil minsan alam naman natin na kahit ang init po ng ang hangin po ay mainit din. Kaya pwede tayong mag-stay sa sahig. Wear lightweight and light colored clothing. Napakahalaga po na magsuot tayo ng preskong damit para mapreskon po tayo at makaiwas sa heat stroke. Another po, drink plenty of water regularly. Kailangan po 'yan. And water is the safest liquid to drink during heat emergencies. Avoid drinking liquor because it dehydrates the body. Last na lang po, eat small meals, however, eat more often. Avoid eating foods at high in protein which can increase metabolic heat. Alright mga kababayan, I hope na may mga napulot po tayo sa ating mga tips para makaiwas sa iba't ibang sakit dulot ng sobrang tag-init. Binabati po natin ang ating mga intern and of course ang ating mga OJTs from PSU. Pero bago yan, batiin muna natin ang ating bagong kasama. Siya po ay matini idol. Siya po si Sir Renante Ancheta. Isang magandang umaga, sir. At of course, ang ating mga OJTs na sila Nor Aniza B. Rajudin, Raymond Bakrin, Benji Ostero, sorry. Baka magalit sa atin si Benji dito na mali ang pronunciation ng kanyang pangalan. And si Miss Divina Arvera. Ganyan din po ang ating mga intern from Sacred Heart of Jesus High School na sina Jessamy Agapito, Freyan May Gonzalez, Prince Carl Gonzalez at Adrian Booking Quito. Ayan, maraming salamat mga kababayan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagantabay sa ating programa. Yan na po isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaan lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. Ganyan din ang ating Vice Mayor Attorney Mergen de Los Angeles Feliciano. 10 po ng bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ng ating External Affairs and Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith Simalakaw. Ako po, Maria Lynn Galicia Archie, ang naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.